maaari namin kainin ang anumang bunga sa halamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitnang iyon. Sinabi ng Diyos na huwag namin kakainin, hinihipulin man ang bunga nito. Kung kami ay kakain nito, mamamatay kami. Ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Sinabi lang niya ng Diyos sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bungang yon ay makakaunawa kayo. Kayo'y magiging parang Diyos at malalaman niyo kung ano ang mabuti at masama. Ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong. Kaya't kumitas siya ng bunga at kumain. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila nalamang sila'y hubad. Kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagpahi-pahi nila ang mga ito at ginawang panakip sa kanilang katawan. Mga minamahal kong magulang at kapatid, ito po ang mga salita ng Diyos. Praise the Lord, at pwede na po kayong magsuko sa presensya po ng ating Panginoon. Magandang hapon po mga kapatid. Ayan, pag-aaralan po natin ngayon ang naging fall of man or ang pagbagsak po ng sangkatauhan sa kasalanan dahil po sa tukso mga kapatid. So dito po sa gospel na aking pong ibinahagi sa inyo, meron pong dalawang senaryo kung saan ang Panginoon at si Eve, pati na rin si Adam, ay nakaranas po ng temptation mga kapatid. So, magkaiba sila ng location, but both of them ay naka-experience po ng panunukso galing po sa kaaway. So dito po sa Genesis chapter 3 na aking binasa, yung mag-asawa po ay nandoon po sa Garden of Eden, kung saan lahat po ng kanilang mga pangangailangan ay available. Samantalang ang Panginoon naman po ay tinempt siya sa wilderness, kung saan wala siyang makain at siya ay nagugutom. So makikita po natin yung parallel ng sitwasyon nilang dalawa. Yung isa ay puno ng mga bunga ng punong kahoy na pwede nilang kainin, and yet they failed to obey sa commandment ng Lord. At si Jesus naman mga kapatid, although He had nothing doon sa lugar na yon ng ilang, kundi bato lang na tinetempt sa kanya na gawing tinapay, and yet He overcome the temptation mga kapatid. So ano po bang ipinapakita ng readings na ito na atin pong pinagsaluhan mga kapatid? Na ang pananagumpay po natin sa temptation ay hindi po nakabase sa ating current situation ngayon mga kapatid. Ito ay nakabase sa submission natin sa Diyos. Kasi kung titingnan natin, yung mag-asawa, sila ay inilagay sa isang lugar na nandun ang lahat ng kanilang resources, ng kanilang pangangailangan, pero hindi nila nagawang makasunod sa instruction na ipinapagawa ng Diyos sa kanila mga kapatid. Ang mensahe po natin may pamagat po na from garden of abundance to the wilderness of hunger. Mula po sa hardin ng kasaganaan, patungo sa ilang ng kagutuman. So, i-break down natin mga kapatid yung senaryo, yung pagkakaiba po ng dalawang tagpong ito. So, yung mag-asawa po ay nasa garden of abundance. They were living in a perfect condition. Sabi kasi ng chapter 2 ng Genesis verse 8 to 9, gumawa ang Diyos ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang.
Pinatubo niya doon ang lahat ng uri ng punong kahoy na magagandang pagmasdan at masasarap ang bunga. Yung Garden of Eden, mga kapatid, wala pang nag-e-exist na kasalanan. Everything is in His perfect condition, mga kapatid. Wala pang halamang tinik, hindi pa need magbungkal ng tao para lamang makapagpatubo ng bunga na kanyang kakainin. Ang lahat ay direktang ibinibigay ng Diyos sa kanila. Meron silang direct fellowship sa Diyos na nakakausap nila ito ng diretsahan, mga kapatid. At ibinigay sa kanila yung authority sa ibang creation. Kaya nga yung mag-asawa ang nagbibigay ng mga pangalan sa hayop at sa mga halaman. Sa kabila po na sagana sila sa lahat ng kanilang pangangailangan, mga kapatid, ay hindi nila ito na-manage ng tama. Amen? Yung simpleng pagsunod na huwag kainin yung bungang nasa gitna ay hindi nila nagawa, mga kapatid. So, maging maingat tayo kahit na tayo ay nasa lugar na comfort tayo, or sabihin na natin na nasa abundant stage tayo ng buhay natin, kasi hindi natin alam baka biglang pumasok yung temptation. Amen? And Satan attack in the place of blessing. Sabi ng verse 1, ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoon. At tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? So sabi ni Satan, did God really says na huwag kayong kakain ng anumang bunga sa halamanang yon? Hindi naman po ganun ang sinabi ng Diyos eh. Dinidistort niya. Kasi ang sabi ng Panginoon, pwede niyong kainin ang alinman, wag lang yon. Pero ang sinabi ng kaaway, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain? Magkaiba na agad, di ba, mga kapatid? So Satan attacked God's word. Satan attacked God's goodness. Parang doon pa lang sa pananalita at pagtatanong ng kaaway, nais niya nang magkaroon ng doubt si Eve sa kanyang pagtatanong na, totoo ba sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain? So doon pa lang, mga kapatid, na ang kaaway ay magaling mag-manipulate kahit na ito ay commandment ng Diyos. Kapag hindi malinaw ang instruction sa tao, pwede silang malansi or pwede silang ma-deceive, mga kapatid. So, sumagot si Eva na confused din. Sabi niya, hindi naman. Actually, pwede naman namin kainin ang alinmang maibigan namin doon. Huwag lang yung bunga na ipinagbabawal. Kasi ang instruction sa amin, huwag namin yung kakainin, ni hihipuin. Wala rin naman sinabi ang Diyos na huwag hihipuin. Diba? Kay Eve, magulo na rin. Ang sabi ng Diyos, huwag kakainin. Wala siyang sinabing huwag hihipuin. So, dinagdag na lang din ni Eva yon, mga kapatid. Kasi, kung bakit walang instruction na huwag mong itatouch. Kasi automatic na yun eh. Pag hinawakan mo, pwede kang matukso. Amen? Diba? Kasi, ano tayo eh, may sensor tayo, mga kapatid. Minsan, pag hindi mo tinatouch ang isang tao, ang isang bagay, walang signal, walang ground. Pero once na dumikit, nagkakaroon ng ibang dating, mga kapatid. So, ipinapakita doon sa tugon na yun ni Eve, mga kapatid, na kahit siya, hindi malinaw sa kanya yung command, yung instruction. Kaya kapag hindi malinaw sa atin ang pagkakaunawa natin sa salita ng Diyos, mga kapatid, ay pwede tayong malinlang. Pwede tayong ma-deceive, mga kapatid, kapag weak ang ating
understanding sa salita ng Diyos, vulnerable po tayo na tayo ay maloko. So Eve saw that the fruit was good for food. It is pleasant to her eyes. Ang sabi po ng verse 6, ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae. At sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya, nakahanga-hanga ang maging marunong, kaya pumita siya ng bunga at kinain ito. So, eto na, mas nangibabaw sa kanya yung desire kaysa sa obedience. Nadala na siya ng lust of the eye, lust of the flesh, and pride of life. Yung pride of life, nung inisip niya, nakahanga-hangang maging marunong. Kasi sabi ng kaaway, di naman totoong mamamatay kayo eh. Ayaw lang ng Diyos na maging kagaya niyo siya. Yung lust of the eye, habang tinitignan niya, mukha itong masarap at may dating, may appeal ito sa kanya, mga kapatid. So ano po yung naging resulta ng kanilang pagsuway? Sabi ng verse 7, nagkaroon sila ng pagkaunawa matapos itong kainin. Noon nila na lamang sila'y hubad, kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, tinahi ang mga ito at ginawang panakip sa kanilang katawan. Nung kinain nila yung bunga, bigla silang nagkaroon ng malis. Nawala yung kanilang pure innocence. Na dati, kahit nakahubad silang dalawa, hindi naman nila iniisip na nakakahiya na nakahubad. Pero nung kinain nila yung bunga na yun ay pinagbabawal, nagkaroon sila ng knowledge na, ay, nakakahiya palang nakahubad. Kaya sabi nga ng Diyos bakit? Sino nagsabi sa inyong hubad kayo? Nung hinaharap sila ng Diyos, nagtago na sila. Eva, Adan, nasa na kayo? Andito po kami sa likod. Bakit kayo nagtatago? Kasi hubad kami. Nahihiya sila ay nakahubad. Nung sinuway nila ang utos ng Diyos, ang unang pumasok ay kahihiyan. Amen? Nagkaroon sila ng shame sa kanilang sarili. Kita nyo ang pure innocence. Ang bata, kahit maligo yan ng walang saplot, kahit tumakbo yan sa kalsada, basta yung mga edad, mga 2 to 4, walang pakialam yan kahit nakahubad yan mga kapatid. Pero unti-unti, dahil ino-orient natin na hindi nga dapat ganon. Kasi nga, may mga sexual predators sa paligid, di ba? Na ang mga private parts ay dapat itinatago. Na dati, sa panahon nila, Eva at Adan ay hindi naman talaga private parts ang tawag doon. Ngunit dahil nagkaroon ng shame, mga kapatid, naisip nila na nakakahiya ang maging hubad. Amen? So, si Eve tsaka si Adam, nasa Garden of Abundance, mga kapatid, pero hindi naging garantiya yung kanilang kalalagayan na hindi sila susuway sa Diyos. Nagawa pa rin nilang sumuway sa kabila na iprinubay na ng Diyos lahat ng kanilang kailangan. Kasi bago niya lalangin ang tao, inuna niya ng lalangin ang mga halaman, hayop, isda sa dagat na kanilang pwedeng kainin. And yet, they failed, mga kapatid. So, abundance sometimes can produce pride and self-dependence. Sa kabila yun na nasa kanila na ang lahat, pero nag-isip pa rin yung babae na parang magandang maging kagaya ng Diyos na marunong. So, ano po ang naging proseso ng pagkahulog ng tao dahil sa temptation na inialok ng ahas, mga kapatid? Una, yun nga, magandang tignan, masarap kainin, at makapagbibigay ng pride, ng karunungan. Kasi po ang kaaway, mga kapatid, kapag tayo po ay itetempt, hindi niya tayo aalukin ng hindi maganda.
Kasi kung pangit, hindi ka matutukso, di ba? Alangan namang tuksohin ka kunyari, padalahan ka ng lalaki na, kunyari may asawa ka na, padalahan ka halimbawa ng mukhang rambutan. Paano ka naman matutukso nun, di ba? Siyempre, papadalahan ka niya ng kamukha ni Aga Mulak, for example, yung may abs yung tiyan. Kasi kung hindi siya appealing sa yung mata, hindi mo naman papatulan, di ba po mga kapatid? Usually, kaya tayo nahuhulog sa temptation kasi in the first place, gusto rin natin. Amen? So, tingnan po natin i-observe natin. Nakita niya na ito'y mukhang maganda, so nagkaroon siya ng desire, kinuha niya at kinain. Hindi siya biglaan may participation yung tao Kasi nandun si Adan O di ba ang unang kumagat ay si Eva? Kung prinactice sana ni Adan yung kanyang spiritual leadership, kasi nga sa kanya naman talaga ipinagkatiwala yung pagmamanage. Na, Eva, wag nating gawin yan kasi ang instruction sa atin ng Diyos, pwede natin kainin lahat. Wag lang yun na magbibigay ng full wisdom sa atin. Hindi Nandun siya, pero tahimik. Under. Mga kapatid. So, dahil nag-fail siya sa kanyang leadership, ang nangyari po ay walang katapusang sisihan. Sinisi ni Adan ang Diyos, eto kasing babae na ibinigay mo At sinisi naman ng babae yung ahas. Yung ahas kasi, tinukso ako Amen? So, yun yung unang senaryo. Tingnan natin yung second Adam na sinasabi ni Paul, yung ikalawang Adan, si Jesus. So, Jesus faced extreme temptation. Hindi yun ordinaryong tukso mga kapatid yung naranasan ng Lord. Kasi, sa Matthew chapter 3, yung last verse doon, ang sabi doon, may isang tinig mula sa langit na nagsasabing, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Si Jesus yun. Confirmation na siya nga yung sinugo ng Ama para sa ministry sa sangkatauhan. Pagdating ng verse 1, verse 3, ang sabi sa kanya ng kaaway, kung totoong anak ka ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Again, ang temptation hindi agad sa action, sa isip. Gusto niyang magkaroon ng identity crisis si Jesus. Gusto niyang ma-confuse si Jesus na, oo nga anak ako ng Diyos, tapos nandito ako sa wilderness, pinapabayaan niya akong magutom. Tingnan po natin yung nangyari mga kapatid. Tinutokso siya ng kaaway na kumain. Kaparehas ng temptation kay Eve, nakainin yung bunga na yun. Appetite ang ginamit na weak point ni Satan against Eve at against kay Jesus. Pero magkaiba sila ng naging respond. Sabi po dito sa verse 2 ng Matthew 4, siya ay nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi, kaya siya'y nagutom. Jesus intentionally fast. Talagang sinadya niyang huwag kumain para yung mapaghandaan niya yung kanyang public ministry. Talagang magugutom siya physically kasi ang tao pag
pag walang pagkain na mako-convert yung kanyang katawan bilang energy, manghihina. Pwedeng mahilo, pwedeng mag-collapse, mga kapatid. At yun ang sinamantala ng kaaway habang ang Panginoon ay nagugutom. Kasi tao siya eh. Tao siya, mga kapatid. And then, Satan attack in the place of his weakness, kung kailan siya nakakaramdam ng gutom. Pero ang sagot ng Panginoon, it is written, na ang tao hindi lamang sa tinapay nabubuhay, physical food kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. So bakit ganun yung sinabi ni Jesus? Kasi tayo bilang tao, hindi lang tayo physical. Tayo ay spiritual din, mga kapatid. Alam nyo ba na sa Japanese explanation, meron silang tinatawag na autophagy, na ang tao, pag di kumakain, kunyari, nakakaramdam ka ng gutom, hindi ka pa naman mamamatay agad. Hindi. Kasi, yung katawan mo, nagre-reset. Kunyari, wala kang kinakain. Yung mga stored mo na fats, yung visceral fats, pati yung mga cancerous cells, yun na yung susunugin niya para maging gasolina niya, maging fuel niya, para ang tao ay makasurvive ng ilang araw kahit walang solid food, mga kapatid. Totoo yun. Kasi ako nga nung nakaraang December, trinangkaso ako ng matindi. Wala talaga akong ganang kumain, mga kapatid. Kahit pilitin ko yung sarili ko, ang pait talaga ng panlasa ko. Gusto ko lang tubig. Hindi ko namamalayan, 4 na araw na akong hindi kumakain. Hindi ako kumakain, tubig lang ako ng tubig, nakahiga lang ako, talagang parang hinang-hina ako. Pero, kahit di ako kumakain nun, mga kapatid, ang naaalala ko lang na kinain ko nun, kada isang araw, isang saging lang, isang pirasong saging, tapos tubig, tapos natutulog lang ako para makapagpahinga yung katawan ko. Alam nyo naka-recover ako kahit hindi ako umiinom ng gamot. Kasi nga, ang katawan natin, mga kapatid, napaka-perfect ng pagkakadesenyo ng Diyos. Pag nasugatan ka, kusa siyang naghihilom, meron siyang self-healing Kapag umiihi ka na ng dugo, kapag may mga kidney stones ka na, mag-fasting ka lang Yung mga namumuong mga crystal, kusa siyang natutunaw Kasi, mapipilitan yung katawan mo na i-dilute yun para magamit niya bilang enerhiya. Kasi kaya tayo lumalaki, kaya tayo nagiging mataba, mga kapatid. Kasi yung kinakain natin na sobrang tatamis ay hindi na nako-convert ng kidney natin bilang bilang energy. Kumbaga walang pinaggagamitan, nakaimbak lang talaga sa tiyan natin at nagiging taba, nagiging bilbil. Kaya kung sa pagkain pa lang wala tayong discipline, mga kapatid, how much more sa ibang bagay pag tayo ay tinempt? Amen? Kasi nga, bakit? Appealing kasi to sa flesh natin Ayaw natin kumain ng walang lasa, ayaw natin kumain ng mapait, ng ampalaya, ng dahon ng sili. Pero sa totoo lang, yung pala yung maganda sa katawan, yung mga mapapait, yung walang lasa. Ang gusto natin kung hindi sobrang tamis, sobrang taba, o kaya sobrang alat. Pero, sakit naman ang idinudulot sa ating katawan. Amen? So, Jesus answered, in every temptation, nag-rely siya sa God's Word. Hindi lang siya tinempt sa pagkain, tinempt din siya sa pride of life. Yung sabi ng kaaway,
ibibigay ko sa iyo ang lahat ng karangyaan, magpatira pa ka lang sa harapan ko. And then yung magpatihulog siya sa taluktok ng templo at ginamit pa ng kaaway yung Psalm 91. Kasi sabi niya, di ba? Sabi sa salmo ninyo, kahit susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay upang ang mga paa mo ay hindi masaktan sa batong matalas. Yun yung ginamit ng kaaway. Pero in every temptation, ang isinasagot ng Panginoon ay salita pa rin ng Diyos. Sabi ng Panginoon, nasusulat din naman huwag mong susubukin ang iyong Panginoon. Amen? So, ano po yung naging result nito? Victory over hunger. Kahit gutom physically ang Panginoon, hindi siya mahina spiritual. Amen? Sabi ng verse 11, iniwan siya ng dyablo at dumating ang mga anghel at siya ay pinaglingkuran. So spiritual victory comes from trusting God. Hindi sa kung ano pa man ang kalagayan mo sa buhay. Amen? Akala kasi natin kapag masagana na tayo sa lahat ng mga gusto natin, ay magiging perfect na yung natin yung journey natin sa paglilingkod. Hindi kahit ano ang estado mo sa buhay, kapag ang puso mo ay disobedient, kahit bigyan ka pa ng mga magagarang sasakyan, bigyan ka ng very comfortable na pamumuhay, pag disobedient ka, magkakaroon ka ng problema. Amen? So, ang laki po ng ng pagkakaiba ng environment. Adam and Eve were in the place of comfort. Tapos si Jesus, nasa place siya ng suffering. And yet, Jesus conquered. Pag ayaw kasi natin magpasakop sa Diyos, kahit saang posisyon tayo ilagay, kung ang puso natin ay hindi submissive sa Kanya, mga kapatid, mahuhulog at mahuhulog tayo sa tukso. So, tinan niyo doon po sa Garden of Abundance, provided yung lahat ng kanilang pangangailangan. And yet, hindi nila na-manage yung temptation. Lahat tayo, mga kapatid, kahit nag-El Shaddai na tayo, Christian na tayo, binyaga na tayo, ay may pagtukso pa rin. Minsan pa nga kung kailan ka active, mas doon pa malakas yung tukso. Kasi gusto nga ng kaaway na malinlang. Kaya nasa pag-handle po natin yan ng salita ng Diyos. Dapat alam natin ito kung paano i-practice. Hindi lang tayo tagapakinig. Ang tunay na labanan, hindi dito sa loob ng room na ito. Ang tunay na labanan, pag-uwian na. Sabi na iba, hallelujah. Pero totoo naman po, minsan, kakasabi pa lang ng preacher, kakapakinig pa lang na huwag magalit, huwag mamuhi. Kita mo, pag uwi mo, ang daming mangiinis sa'yo. Di ba? Kakapakinig mo pa lang ng tungkol sa magpatawad, kababaan ng kalooban. Pag uwi mo, may susubok talaga agad ng ng pasensya mo. Kasi nga, ang kaaway, titignan niya kung gaano tayo kaseryoso sa pag-obey sa instruction ng Diyos, mga kapatid. So, si Adam and Eve, nag-rely sila sa kanilang desire. Nag-appeal yun sa kanilang appetite. Pero si Jesus ay nag-rely siya sa scripture at sa pagsunod niya sa kalooban ng Ama. Kaya nga, bawat public ministry ng Panginoon, wala siyang ginagawa na hindi alam ng Ama. Lahat ng kanyang ginagawa, pagpapakain ng libo-libo, pagbuhay ng patay, pagpapagaling ng mga may sakit, pagpapalayas ng mga demonyo, lahat yon ay nakasubmit sa kung ano yung ipinapagawa ng Ama sa kanya. Amen?
So, ang nangyari po, dahil sa pagsuway ng una nating mga magulang, Adam brought sin into this world. Yung perfect creation ng Diyos na Garden of Eden, nakapasok yung kasalanan. Pati yung lupa at mga halaman na walang kinalaman, nadamay dahil sa consequence of sin. Bakit kinurse yung lupa? Kasi galing tayo sa lupa. Sinumpa yung lupa, therefore, lahat ng mga halamang nakakabit din sa lupa ay nasumpa din. Kaya, sa halip na pipitas na lang sila, yung mga halaman nagkaroon ng tinik. Ngayon, kailangan mo pang diligan, dugot pawis, para lang magbunga, para lang makakain ang mga tao. Ang magandang balita, yung ikalawang Adan, kung ipinahamak ng unang Adan ang sangkatauhan dahil sa kanilang pagsuway, yung ikalawang Adan ang naghatid ng victory over temptation and sin. Sabi ng Romans 5:18-19, kung paanong ang pagsuway ng isang tao ay nagdulot ng kaparusahan sa lahat, ang matuwid na ginawa rin ng isang tao ay nagdulot ng kapatawaran at buhay para sa lahat. Through one man's disobedience, many were made sinners. But through one man's obedience, many will be made righteous. Dahil kay Kristo, kahit na mahina tayo, nagkaroon tayo ng pagkakataong maging matuwid sa harapan ng Diyos dahil na-conquer niya yung temptation. Jesus succeeded where Adam failed, mga kapatid. Now, ano po ang spiritual lesson na itinuturo po sa atin? Jesus proved that victory is possible. Siyempre, alam ng Diyos, galing tayo sa lupa. Mahina. Kaya yung hindi na pagtagumpayan ni Adan, ay napagtagumpayan ni Jesus. Kaya, kahit minsan ay di naman natin sinasadya, nag-e-effort naman tayo, nilalabanan natin ang tukso, pero minsan ay naiisahan talaga tayo, kagaya ni Eve. Mga kapatid, pero tandaan natin yung pangako, yung sinabi ni Paul na kung kailan ako mahina, doon naman ako mas malakas. Hindi dahil sa lakas na taglay natin, kundi kung kailan tayo mahina, doon natin dapat isandig ang buhay natin sa Diyos. Kasi hindi iaalaw ng Panginoon na makaranas tayo ng temptation kung alam niyang hindi natin yun kayang lagpasan. So, kada may temptation, alam ng Diyos yung parameter natin, na anak, kaya mo yan, tatagan mo lang. Kaya tayo nadadala, kuminsan, kasi natatangay tayo ng ating damdamin. Mas pinapairal natin yung pita ng laman, kaysa tayo ay maging spiritual. Like David, nakita niya na nga si Bathshebang naliligo sa rooftop Sa halip na mag-Salmo 91 siya. Anong ginawa niya? Ipinakuha niya si Bathsheba. Hanggang sunod-sunod ang nakomit niya na kasalanan. Nangalunya na siya, ipinapatay niya pa yung inosenteng tao para lang pagtakpan yung kanyang nagawa. Ano ang naging consequence nun? Binalik sa kanya ng anak niya na si Absalom. Alam niyo anong ginawa ni Absalom? Yung mga asawa ni David, sinipingan niya ng bulgaran sa tuktok ng kaharian. Yung ginawa niya ng private, ginawa ng anak niya ng public para ipakitang kinakalaban niya yung kanyang tatay. Tapos, may anak pa siyang babae, si Tamar, ang pangalan. Kasi marami nga siyang asawa May anak siyang maganda, si Tamar. Yung isa niyang anak sa isang babae, si Amnon, nagsakit-sakitan. Sabi niya, Ama, papuntahin niyo si Tamar dito. Pakisabi siyang magluto ng pagkain ko. Dahil inutusan ng hari, sige, puntahan mo yung kapatid mo doon at may sakit, alagaan mo. Alam niyo kung anong ginawa nung kanyang half-brother? Ni-rape niya yung kanyang half-sister. Konsekwensyo nung ginawa ni David ng lihim, mga kapatid. So,
Pag tayo ay nagpatangay sa tukso, mga kapatid, lagi nating tatandaan, magawa ko man ito ng sikreto, hindi ito forever secret. May makakaalam at makakaalam nito. Minsan nga kahit di mo planado, bigla ka na lang ibubulgar talaga eh. Kita niyo yung mga government officials, yung mga pagnanakaw nila, binulgar ng bagyo. Di ba? Yung kanilang mga project, akala mo ang tibay ng daan, yung pala toothpick lang ang nakadugtong. Akala mo ang tibay ng tulay, yung pala halos stapler na lang yung nakakabit. Pero dahil sa mga natural calamities, nabulgar yung kanilang mga ginagawang anomalya. Nalaman na hindi pa pala talaga, o wala pala talagang project na natapos. Ghost project meron. Kaya walang lihim na hindi mabubunyag, mga kapatid. Kahit anong galing mo magtago, minsan nga kahit patay na biglang may darating na mga bata, iiyak, nagtataka yung asawa, kanino bang mga anak to? Yung pala anak mong asawa niya yung namatay. Di ba? Di ba, mga kapatid? So temptation often comes in both abundance and lack. We were tempted when we have much, and we are also tempted when we lack. So, tingnan nyo yung kalagayan ng tao. Kahit masagana, pwedeng matukso. Pag kulang din, pwede rin matukso. Kaya sabi ng author ng Proverbs 30:8-9, huwag mo akong payamanin o paghirapin. Sapat na pagkain lang ang ibigay mo sa akin. Baka kung managana ako'y masabi kong hindi na kita kailangan. Baka naman kung maghirap ako'y matuto akong magnakaw. Sabi nung author, sabi niya, Lord, ang dalangin ko, makakain lang ako ng sapat. Enough na yon. Huwag mo na akong payamanin. Kasi, pag pinagyaman mo ako, baka isipin kong hindi kita kailangan. Totoo naman, di ba? Minsan yung mga nakakaangat sa buhay, yung mga nasa second floor, third floor, fourth floor. Kasi ako, nakakaangat na ako ngayon sa buhay. Kasi dati, nasa second floor kami. May multo doon sa tinitirahan namin dati. Lumayas na kami. Kasi pinalalayas ko yung multo doon, ayaw lumayas Kami nang lumayas. Kapatid. Nalipatan namin. Inangat kami ni Lord. Dati, second floor. Ngayon, nalipatan namin, third floor. Kaya lalo akong hinihingal, mga kapatid. Dati, hindi ako hinihingal. Ngayon, hinihingal na ako kasi third floor na Sabi ko, okay lang yan. Ibig sabihin, inaangat tayo ng Diyos. Kasi, yung pinanggalingan naming bahay dati, matagal din kami tumira doon. Halos 6 years din Doon nalaglag yung anak kong bunso ng 10 baitang na hagdanan, mga kapatid. Kaso yung nalipatan namin, ngayon naman 30 baitang. Kaya yung pintuan namin laging nakasarado. Di ba, minsan tinan nyo, yung mga nakakaangat sa buhay, yung mga mayayaman, hindi lahat minsan, dahil nga, sagana sila, pag may nagkakasakit, hindi sila nag-aalala. Pero tayo na budget lang, todo ang panalangin natin. Kasi bakit? Ayaw nating makonfine Kasi alam na natin pag na-confine, ang laki ng babayaran. Lalo na sa private. Ako na lang yung mga anak ko nung nakarang taon, Diyos ko naman. Awa naman ng Diyos, simula nung umalis kami doon sa bahay na yun, hindi na nagkasakit yung mga anak ko. Pero nung nakaraang taon talaga, halos buwan-buwan, linggo-linggo, nagkakasakit yung mga anak ko. Minsan, palitan sila. Minsan naman, sabay silang nakukonfine. Mga kapatid. Kaya abot-abot yung panalangin ko noon Kasi, sa totoo lang, kahit malakas yung income namin sa washing machine, may trabaho pa yung asawa ko, may hayo pa ako,
Lahat yun napupunta lang pambayad sa ospital, mga kapatid. And then sabi ng author dito, huwag mo naman akong paghirapin. Kasi kung ako'y maging masyadong mahirap, baka matuto naman akong magnakaw. Yun ang sabi niya. Kaya alam nyo, nasa ano talaga nasa kalagayan ng puso natin. Kung tayo ay thankful, kung tayo ay grateful sa Diyos, maging ano man ang kalagayan natin, nakukuha nating magpasalamat. Pag masagana, thank you. Pag medyo gipit, okay lang Lord, thank you pa rin. Tuloy lang sa paglilingkod. Amen? Kasi ano yan gulong ng ng buhay. Ganun talaga, hindi naman laging meron ka. Minsan din, talagang inaalat ka rin sa buhay. Pero, okay lang yun. Ang mahalaga, faithful ang Diyos sa atin. Hindi tayo pinabayaan sa oras ng ating kagipitan. Sabi po ng Philippians 4:12-13, naranasan kong maghikahos, sabi ni Pablo. Naranasan kong maghikahos, naranasan ko rin ang managana. Natutunan ko ang sekreto kung paano ang masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap, at ang lahat ng ito'y nagawa ko dahil sa lakas na kaloob ni Kristo. Sabi niya, ang sikreto, natutunan niya na maging masaya anuman ang kanyang kalagayan. Amen? So ano pa po ang lesson dito sa ating napagsaluhan? That God's Word is our ultimate weapon, mga kapatid. Alam niyo kung bakit po nag-fail si Eve? Kasi hindi niya inintindi yung instruction ng Diyos na huwag kumain. Hindi niya na nga naintindihan, dinagdagan niya pa. Sabi niya, huwag hipuin. Hindi niya nga hinipo, kinain niya naman. Di ba, mga kapatid? Hindi mo nga nire-replyan, pinatulan mo naman nung nagkita kayo. Di ba ho, mga kapatid? Sabi po ng Psalm 119:11, ang banal mong kautusan sa puso ko'y iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. I have hidden your word in my heart. Tayo, kung ano yung finifeed natin sa heart natin, sa mind natin, sa mata natin, sa pandinig natin, yun yung nai-store sa spiritual heart natin mga kapatid. Kaya kapag lagi kang nanonood ng mga Rapid Tulpo in action, yung mga reklamo, nagiging reklamador ka. Nasagi ka lang ng bike, gusto mo videohan agad. Kasi ganun na yung mga uso ngayon konting sagian, mga naka-video. Amen? Tapos, yung asawa mo nananahimik, paghihinalaan mo na rin na may kalaguyo kasi kakapanood mo lang na mister, nahuling may kalaguyo. Kung ano yung lagi mong pinapanood, yun yung matatanim sa'yo. Yun yung uugat. Yun yung bubunga, mga kapatid. Kaya tayo, pag nakababad tayo sa Word of God, alam natin kung paano gagamitin yung mga arsenal, kumbaga. Kagaya nito, ginagamitan si Lord ng sarili niyang salita. Dahil siya yung salita, alam niya kung paano ito ibalik or i-rebat na, ginagamitan mo ko ng salita ko na na susuguin ng maraming anghel. O bakit? Sabi rin naman sa Deuteronomy, huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. Mga kapatid. Kaya alam niyo po, dapat tayo, hindi lang tayo listener, rin tayo yung observer din tayo, mga kapatid. Observer. Kasi, maraming mga wolf na nagpapanggap na sheep. Akala mo, shepherd, pero yung pala, sisilain niya at ipapahamak yung kanyang mga tupa. So, trust God even when you feel empty, mga kapatid. Lahat tayo nakakaranas ng mga financial struggles, emotional dryness. Pero lahat ng yan,
na-experience natin, even temptation, ay upang mahubog yung character natin, ma-reveal kung ano yung totoo. Kasi si Joseph, the dreamer, tinempt din naman siya ng sexual persuasion na natipuhan siya nung asawa ni Potiphar. Sabi nung asawa ni Potiphar, Joseph, paabot nga nung order na Shopee. Di inabot naman. Ma'am, ito na po yung parcel. Sabay hinablot siya nung kanyang madam. At ang sabi, tara na, sipingan mo na ako, sabi ni Mrs. Potiphar. Alam niyo ang ginawa ni Joseph? Tumakbo, palayo. Hindi niya na nga na-picturean yung yung code Tumakbo na siya palayo. Kasi di ba minsan yung mga nagdi-deliver. Kasi ako nagdi-deliver din ako dati ng Lalamove nung mga nakaraan. Kasi pag wala akong hayo, sumasideline ako ng pagdi-deliver. Minsan, papaakyatin ka sa mga, pwede namang bumaba, akyat ka pa ng mga room nila, minsan mga nakatapis. Di ba? Minsan, yung mga ganun Alam namang parating ka na, diyan pa yan maliligo, mga ganun mga kapatid. Si Joseph, tumakbo. Ang problema, nahablot yung kanyang, balabal. Pero sabi ni Joseph, hindi ko magagawa yung kataksilan na yan sa aking master. At kung gawin ko man yan, may Diyos na nakakakita sa akin. Yun ang pinagkaiba nila ni David. Kasi si David, ang dami niya ng asawa, pinag-interesan niya pa yung asawa ng lingkod niyang kawal na si Urias. Diba? Pwede naman siyang magpahanap ng ibang ibang dalaga. Bakit niya pag-iinitan yung asawa ng iba? Ito naman din kasi si Bathsheba Pwede namang maligo sa banyo, naligo sa bubong. Naligo siya sa rooftop di, syempre, alam mo na, may rin may taglay din. Kapatid. Kapatid, minsan panoorin niyo yung ina-upload ko ng mga video tungkol sa mga Bible character. Kasi nandun yun yung mga explanation nun. Yun. Nag-upload kasi ako nun yung mga biblical characters na hindi masyadong kilala. Para mabigyan sila ng ng buhay. Kasi yan, may mga reason kung bakit dinidigma ang Israel, etc., etc. Yan, yung nangyaring pag-aaklas laban kay David, consequence nga yun na hindi niya napagtagumpayan yung temptation kay Bathsheba. Yung sarili niyang counselor na si Ahithophel, apo niya si Bathsheba. Kaya, yung kahihiyan na idinulot sa pangalan ni Ahithophel saka sa pamilya niya, syempre wala siyang magawa, hari yun Nung nakita niyang may potential si Absalom, doon na-reveal na hindi pala siya loyal. Naghanap siya ng tamang tiyempro para makaganti kay David. Siya yung nagpayo kay Absalom na sipingan mo yung mga asawa niya. Kaya niya yung pinayo para maipagiganti niya yung ginawa sa apo niya kay Bathsheba. Ganun yun mga kapatid. So ano po yung naging resulta ng yung pagsuway ni Eve at ni Adam mga kapatid? So yun nga, nagilty sila, natakot sila, at nawala po yung intimacy nila ng relationship nila sa Diyos. Sila po ay napahiwalay sa Diyos mga kapatid. Amen? Pero sabi naman po ng 1 Corinthians 15:22, kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. So kahit po na nagkasala ang una nating mga magulang, salamat na lang dahil ang ating Panginoon binigyan tayo ng proof na kahit tayo ay tao, pwede nating mapagtagumpayan ang tukso. Hindi dahil sa ating sariling lakas, kundi dahil sa lakas na bigay ni Kristo. Kaya ang dapat nating paghariin sa buhay natin, walang iba,
kundi siya lamang. Amen? Tayo po ay magsitayo sa kanyang presensya. Panginoon, inaalay ko sa iyo ang aking buhay.